Ang Houston Rockets ay mukhang papasok sa isang malaking trade dahil may mga bagong balita na lumalabas tungkol sa interes nila sa draft ngayong taon at kung bakit posible talaga para sa kanila ang umakyat sa draft. Sa katunayan, mukhang gusto talaga ito ng Rockets at pag-uusapan natin ngayon kung sino ang pwede nilang makuha, ano ang kapalit at saan nanggaling ang ulat na ito. Kaya umupo ka lang, mag-relax at panoorin ito. Ako si Jace Andrews at marami tayong pag-uusapan dito. Kaya simulan na natin at pag-usapan muna si Jake Pfizer na nagbigay ng kaunting ideya kung bakit ito mahalaga. Nagsimula ang lahat sa isang article tungkol sa Rockets at kung paano magagamit ang 2026 NBA draft pick bilang backup para sa susunod na season. Alam naman natin kung ano ang sitwasyon ng guards ng team at kung paano sila magmumukha sa 2026-27 season. Pero may mga butas pa rin na kailangan punan at may mga bagay na gusto pa nilang ma-improve. Simulan natin dito. Si Derek Parker ng Rockets Digest ang unang naglabas ng ideyang ito at sinabi na ang pag-trade para makakuha ng prospect ay makakatulong bilang backup ng Rockets. Kahit maliit ang chance na agad mag-impact ang rookie sa unang taon, makakatulong pa rin siya sa ilang minuto ng laro habang natututo. Tamang-tama raw ang 2026 draft para sa Houston dahil maraming guards at playmakers na pwedeng makatulong. Ang problema, wala silang first-round pick ngayong taon, second-round pick lang. Kaya doon papasok ang trade kung paano sila makakabalik sa first round para makakuha ng guard. Bago tayo magpatuloy, may sponsor ang video na ito na Prize Picks. Ito ang #1 sports picks app sa Amerika at magandang paraan para sumali sa mga laro, lalo na sa NBA Finals Game 3. May scary hours boost sila para sa mas mataas na payout habang live ang laro at may Flex Friday at Taco Tuesday din. Kung gagamit ka ng link at code na Digest, maglaro ka lang ng $5 at may instant ka ng $50 sa lineups. Kaya subukan mo na ito dahil sobrang saya gamitin. Balik tayo kay Derek Parker na nag-explain kung bakit magandang idea ito para sa Rockets. Sinabi niya na limitado lang ang guard spots sa liga kaya madaling makipag-trade ang Houston sa draft night. Wala silang first-round pick pero may future assets sila para makagawa ng deal. Ngayon, pagdating sa mga available na players, mahirap makapasok sa top 7 o top 10. Hindi na siguro nila makukuha sina Peterson, Wagler, Aka, Flemings, Burris o Miguel Brown Jr. Pero sa mga susunod na picks, may chance pa rin silang makakuha ng magandang player kung gugustuhin nila. May ilang pangalan na maganda. Si Ibuka Corey, isang point guard mula Stanford ay magandang option. Si Malik Thomas na nasa paligid ng pick 28 ay pwede rin. Si Cameron Carr mula Baylor ay napakagandang choice kung makakaakyat sila. Ganon din si LeBron Philon Jr. Magagaling talaga ang guards sa draft na ito. Dagdag pa ni Derek Parker, pagkatapos ng top 4 prospects, maraming magagaling na guards sa first round tulad nina Darius Off Jr., Miguel Brown Jr., Kingston Flemings, LeBron Philon at Braden Barry. Mayroon ding mga pwedeng makuha sa dulo ng first round tulad nina Bennett Sturts, Ibuka Okore at Christian Anderson. Doon pinaka may chance ang Rockets na makakuha ng gusto nila. Ngayon, paano nila gagawin ito? Tingnan natin ang mga picks ng Rockets. Sa ngayon, second round pick lang mula sa Bulls ang meron sila. Pero sa mga susunod na taon, marami silang first round picks. At importante ito dahil
sobrang lalim ng draft ngayong taon. Ibig sabihin, ang player na makukuha sa pick 20 o 25 ay parang lottery-level talent na rin. Ang tanong, gusto ba itong gawin ni Rafael Stone? Kailangan ba talaga ito? May mga guards na sila tulad nina Fred VanVleet, Amen Thompson, at Reed Shepherd. Posible rin na i-resign sina Josh Okog, Io Aaron Holiday. May J.D. Davison pa na dapat sana mas nabigyan ng oras maglaro. At syempre, may free agency pa. Mas maganda ba ang free agents kumpara sa mga rookies tulad nina LeBron Filon o Cameron Carr? Maraming pagpipilian kaya kailangan pag-isipan. Pero kung pag-uusapan si Cameron Carr, perfect fit siya sa Rockets. Halos 6'6" ang height niya at mag-22 na siya. Nakapag-average siya ng halos 19 points per game sa Baylor kahit hindi maganda ang defensive rating niya. Bagay pa rin siya sa sistema. Maganda ang offensive rating niya at swak sa kailangan ng Rockets. Habang mas pinag-aaralan mo ang draft, mas makikita mo kung bakit pinag-uusapan ito. Marami pang players tulad nina Ellen Swain, Christian Anderson, Ibuka Okore at Malik Thomas na magagaling din. Halimbawa, si Okore ay naka-average ng halos 24 points per game sa Stanford. Kahit hindi top conference ang Stanford, hindi dapat maliitin ang performance niya. Si Swain naman ay may 19 points per game sa Texas sa SEC na isang malakas na conference. Si Christian Anderson ay may 17.4 points at magandang prospect din. Sa dami ng talent, makakatulong talaga ang mga ito sa team. Napag-usapan na rin si Christian Anderson bilang posibleng target kahit second round pa. Kung gusto mo siya, pwede kang mag-trade up. May kakayahan ang Rockets na gawin iyon. Sa huli, gusto ko talagang gawin ito. At gusto ko ring subukan ang prize picks, lalo na sa World Cup. May laban ang USA laban sa Paraguay. At may picks ako kina Kylian Mbappe na 4 goals, Lionel Messi na 3 goals, at Erling Haaland na 3 goals. Mukhang kaya nila iyon. Kahit 38 na si Messi, malakas pa rin siya lalo na't defending champion ang Argentina. Ano sa tingin mo? Sabihin mo sa comments kung sinong player ang gusto mo, kung anong trade ang gagawin mo, at kung ano ang tingin mo sa draft na ito. Dahil sa totoo lang, isa ito sa pinakamalalim na draft sa matagal na panahon. Nakakatuwa talaga, Kai. Ahit wala ang Rockets sa first round. Pero sa susunod na taon, marami silang picks. Excited na ako sa mangyayari. Salamat sa panonood at magkita tayo ulit sa susunod.